umaga mga kahardinero. Ngayon po ay maglilinis tayo ng ating NFT at i-reset na rin po natin. So, first time kong maglinis ng NFT, sabihin nyo na lang kung merong mali sa way ng paglilinis ko. So, gamit ako ng liquid panlinis. Panlinis ng plato. So, pagkatapos na ito, ko alam kung kailangan ko pa siyang siguro isprayan ko ng Sunrox. Kaya babad ko na lang sa H2O2. So, naglinis na rin ako ng bubong ko in preparation sa bago kong itatanim. So, magtatanim ako ng kamatis. Siguro mga 10 kamatis yung itatanim. Mahal kasi ng kamatis ng mga nakaraang linggo. Sa hirap pa akong bumili ng mga seedlings kasi yung mga pinuntahan ko sa silang wala. Meron man, hindi nagbebenta at nagpapatubo pa. So, minabuta ko lang ako na lang ang magtanim. Dagdag ko siya dito sa rooftop garden ko. So, mga tanim, kwentuhan tayo. So, yung last vlog natin, napag-usapan natin kung kailan ba ako nagsimula, yung mga naging challenge ko sa pagtatanim. So, recap lang tayo. Nagsimula ako October 2024, bagyong Katrina. So, hindi ko naman alam na parating si bagyo. So, nagtanim ako. Siguro mga 60 pieces. Yun yung mga panahon na nagsisimula ako. Kaya ang mga tanim ko lang, mga gano'n. Kasi tatlong tuna box lang meron ako. Tapos ang butas 21. Binili ko lahat sa Shopee. So, sinubukan ko. So, pinasok ko lahat sa loob ng bahay. May ilaw naman ako. So, okay. So, wala na si Katrina. Inayos ko na siya. Ako naman, mahilig manood ng YouTube. So, ano natutunan ko, puro YouTube lang naman. Pero, nag-cooler ako. Sabi nila, after 7 days, pwede ka na mag-cooler. So, mali yung combination ko ng nutrient. Grabe. Pambihira. Napadami ang calcium ko. So, pagtutuloy. So, nangyari, nasunog ang tanim ko. Naibos. So, araw ulit. Balik sa drawing room. Ano mga gagawin ko. So, ang kagandahan nga lang, nagsimula ako doon sa mga mamurahing buto. Yung nabibili ko sa grocery. Pero hindi ko naman sila minamaliit. Pero, dahil mura sila. Pero magaganda rin naman ang tubo nila. Kasi nung nakapagparami na ako, lalaki, lalapad ng dahon. So, yun yung simula na nainganyo ako na bumili ng mga buto na pelletize. So, syempre, sabi ko, kung sa ganitong buto maganda na ang tubo, much more kung doon sa
quality na seed. So, yung mga binili kong buto, galing kay Katanim. Shoutout nga pala Katanim. Salamat sa mga video mo na marami ko natutunan. Ikaw yung isa sa mga nag-influensya sa akin sa pagtatanim. So, yun nga. Ako kasi, pag nakita ako ng magandang result, gusto ko mag-improve. So, from 60 heads, nagdagdag ako. Sabi, dinagdag ko. Itong nililinis ko, 100. Siguro tatanungin niyo ako yun eh. Maliit lang yan. Tsaka, yung butas, magkakatabi. Naintindihan ko naman yun. Hindi ako pwedeng mag-set up ng malakihan dito sa bubong. Kita nyo naman, napakaliit ng pwesto. Pero malaking tulong na rin to. Marami nang napatubo to kahit paano. Nag-harvest na ako dito ng siguro mga 50 na Olmeti saka Romaine. So, ginagawa ko, pagka malalaki, syempre, nililipat ko na sila dun sa kabilang NFT tsaka sa ibang tuna box ko. So, dun na yung growing stage. So, dito, parang dito ko lang nilalagay pagka mga seedlings pa. Yun eh. Yung maliliit yan. May sarili ng lalagyanan. Tama po. Kung nilipat ko sila doon, meron hindi akong lalagyanan. Saan napapatong ko lang siya. From there, tubo na yung ugat niya. Kasi yung papatungan ko naman yung butas-butas niya. So, wala. Okay. So, ito, dito siya nakalagay. So, papatong siya dito. Pag tumubo na siya, papatong ko na siya dito. Ako siya ilalagay sa tuna box ko. So, ayun yung discard ko. So, aside from styro cup, magamit din ako yan kasi medyo nag-explore ako. Tinitingnan ko kung ano mas effective dito sa bubong ko. Alam ko naman na in general, effective ang styro cup at coco peat. So, yun. Sa ngayon, kung mapapansin nyo, nasa ika-4 na buwan ko pa lang ngayon. Pero kahit na yung mga kaibigan ko, sila nagiging healthy na rin. Nung minsan nga, yan kami ng inom. Sabi ko, hindi na ako umiinom. Pwede naman kwentuhan na lang. So, ginawa ko, nagdala ako ng romaine. Yung romaine, yun yung ginawa namin tuloy. Diba? So, doon ko nalaman, lahat pala sila ay mga nararamdaman na. So, iba na talaga pag tumatanda. Marami na nararamdaman sa katawan. So, ayun. Na-convince ko sila. So, sila na yung bumibili sa akin ng mga lettuce ko.
Actually, hindi pa ako nagbibenta sa labas, sila pa lang. Kasi ang priority ko nga yung consumption, pang personal consumption namin. And pag may sumobra, secondary ang to. And pagka marami na, saka natin na ilabas sa market. Hindi ko muna siya ilalabas siguro kung hindi ko nagpo-process ko. Nasa learning stage pa naman ako. So, samahan niyo ako na matutunan at maging maganda ang mga talim. So, continuous pa rin ang pag-aaral ko. Magtatanong pa rin ako. Yung pinagtatanungan. Gusto ko lang sabayan niyo ako sa journey ko. Hanggang sa maperfect ko lahat ng ito. Hanggang ngayon. So, manifestation ko, pangarap ko magkaroon ng talagang farm na matatawag ko na commercial. Kasi syempre, you start small and dream big. And syempre, hindi naman tayo matagal sa lapit na rin naman tayo mag-retiro. Siguro in 5 to 10 years, meron na tayong farm. God willing. So, ang pangarap ko magkaroon ng kahit na 500 square meter. Tapos on the side, mga 200 square meter lang nalagay ko sa mga tanim natin. So, yung ano ko, gusto kong mangyari. So, una, sabi ko nga sa inyo, baguhan lang ako dito. Mga tanim naman ako. Kasi, masyadong seryoso. Nalagay ko lang dyan, tatanim ko, madiligan ko o hindi, ayos lang. Ayun. Yung concern ko kung naaarawan ba ang tanim ko at natidiligan. So, marami naman siya. Actually, mga tanim ako sa lupa. Pagtanim ako ng papaya. So, iwalay sila sa tatlong malaking lalagyanan. So, yun, testing lang din. Alam naman natin ang papaya. Kung saan lang tumutubo. Pero ito, dito sa malaking paso. Pero ito yung paso naman. So, ayun nga. Ngayon, naging concern na rin ako sa mga lupa. Ano ang combination na gagawin ko, anong halo, anong fertilizer. So, kung hindi na natatanong, nag-alaga rin ako ng rabbit. Ang rabbit naman, ang isa sa magandang pang-fertilizer. Makapagpatubo yun. Kaso, hindi naging successful kasi ang isa sa mga challenge ko malayo ako doon sa lugar kung saan nandun yung mga rabbit ko. So, hindi masyadong natutukan. Although meron naman akong tagapag-alaga na syempre iba pa rin yung tutok ka. Kaya akong pagtatanim ko, hindi ko muna dito muna siya sa bahay para mas matutuwa ko siya, ma-master ko siya. So, para pag labas ko na siya, kumuha ko, kaya umarkil na ako ng lupa para lang sa pag-halaman. Mas kung sino man mag-aalaga, mas matuturuan ko ng maayos base sa mga natutunan ko. Saka syempre, hindi ka naman magiging magaling kung hindi ka nagkamali. So, handa akong matuto, handa akong magkamali para maging maganda ang ginagawa ko. So, ganun lang. So, siguro,
alam ko naman kakaunti pa lang yung mga nanonood sa akin. Pero siguro in 2 to 3 years, pag buhay pa tong channel ko, matutukan sa akin sa mga natutunan ko, sa mga pagkakamali ko. So, aral-aral tayo. So, bago, bawa, nakapag-set up na kayo ng ganito, bago nyo simulan ng isang bagay, aralin nyo mabuti para, ang sabi nga nila, make it right first time. So, ako, aral-aral, continuous ang pag-aaral, hanggang ngayon, kahit meron na ako set up, syempre, non-stop ako ng pag-aaral. Part yan ang buhay. So, yun lang. Balikan na natin. So, ito, nakakita ko sa Facebook, marami nagtatanong kung okay ba ito. Kasi ganitong mga actually, as a starter, pwede naman siya. Pero, yun nga lang, you need to fit the setup. Kasi 3 layer to. So, ang ginawa ko, tinanggal ko siya sa pagiging 3 layer niya. At, ginawa ko siyang 1 layer. Rugi yung nasa ilalim, hindi nakakarawan. So, sa mga gusto bumili na ito, makasuggest ko, okay lang naman. Pero kung kung meron ko naman kayong pwesto, suggestion ko bumili na kayo ng mas maganda. Para all-time setup lang. Ito ay puro pang-personal use lang naman ito. Okay lang. So, bala ko dito, pag may time pa ako, pagdudugtong nila, nakakaba. Kasi masyadong malapad siya. So, titignan ko kung kaya ng vertical. So, yun natin kung mabublog natin yun. Pero, susubukan natin. Pagpakita ko sa inyo kung paano natin i-reset up ko. Kahit akong gustong itanin. Actually, tingnan ko na nga siya sa strawberry. Ako pumunta sa Baguio para magtanong-tanong kung ano gusto nila ng strawberry. Kasi ang balita ko, ang runner doon, 25 pesos lang. So, yeah. So, mura. Kasi pag dito na, nabot na ng 50 to 75 pesos. Ano pa yung pwede kong itanim dito? Yes. Kaya lang gumasa, siguro maliliit na itan na. So, ito, hindi ko talaga malalaki. Siguro pag may farm na ako. Diba? So, pag-pray nyo ako, sana mag-improve tong pagtatanim ko. So, God willing, so ito pala yung magpapayaman sa akin. Siyempre, sa aming pagpapayaman, kailangan maging malusog tayo. May matulungan tayo. So, ang tanong na sa akin, so mga kaibigan, kaya ako naman likas ng matulong. So, kung ano man yung accounting na nalaman ko, share ko sa kanila. So, mamaya, punta tayo sa Pampanga. Isa kong kaibigan ko.
birthday. Nagtatanong din sila anong magandang itanim, anong magandang gawin sa lupa. Actually, sinisimulan ko na aralin yung mga kombinasyon sa lupa kasi siyempre hindi naman parating tubig o hydro kaya natin ang medium natin pero ang medium din tayo kung mga alternative so kailangan aralin na din so aralin ko sa lupa yung sa ako siyempre sa mga isda so dati kasi marami rin akong isda dami kong aquarium kids nakahilig din ako sa isda so naririnig din ako pero hindi ko siya inaral kasi yung mga isda ako nasa baba hindi naman mabuo yung mga halaman babalik ako natin kung ano yung pwede gawin so sana hindi kayo nag-boring sa vlog ko sa vlog pati paglilinis ko ano ko actually malaking pasasalamat ko kay Sir Merlison. Shoutout Sir Merlison. Nung in-interview niya ako dito sa ating munting rooftop garden, sabi niya maganda naman yung setup ko. Salamat. Binoost mo yung kumpiyansa ko. Sabi niya, dahil nasimulan ko na yung pagkukontent, tuloy-tuloy ko lang. Upload na ako ng upload. Kasi hindi mo naman alam kung kailan magbabiral yung upload mo. Sabi niya, siya nga ganun lang ang ginawa niya. Upload lang ng upload. Maros walang nanonood sa kanya. Pero dahil sa saga niya, mayroon siyang mga nag-viral na mga vlog. Actually, napanood ko nga yung mga nag-viral ng vlog. Yung mga ginagawa niya, mga fertilizer, organic. Kaya ako may mga organic fertilizer din ako dyan. So, one of these days, nag-vlog natin ngayon. So, yun, malaki ang influence sa Sir Merlison. Actually, nung sinabi niya sa akin, binago ko agad yung Facebook page ko. Sa kanila ko din nakuha yung pangalan. IT Hot Dinero. So, habang kausap ko yung segment producer, tinanong niya ako anong designation ko. Sabi ko, ibang designation ko. Sabi niya, ano yung profession ko? So, wala, hindi ko maintindihan. Nalagay ko sana head of department. So habang nag-uusap kami ng segment producer, nagsusulat siya. Nalagay niya, IT, hardware. So, from there, wala ng idea. Sabi, ay nako, pasalamat sa Diyos. Talagang ang galing niyang gumawa. So, isipin mo yun, in-interview lang ako. Actually, nung una, ayaw pa kang paniwalaan kasi sabi ko nga sa inyo, simula pa lang ako. Sino ba naman ako? Ano ba naman yung ipapakita ko? Kaya kapag nandito, parang trial and error ko. Diba? Pero natutuwa naman ako na gusto ko nila yung mga tanim ko. So, that time, nakisama yung mga tanim ko. Lahat nag-bloom. Lahat magaganda ang tubo. So, anong oras nyo yun? Siguro by next week. So, yun. Again, hindi ako magsasawang magpasalamat sa mga taong nag-influence sa akin. Sa ngayon, ang tanging ko lang yung magpasalamat sa mga tao
nakakatulong. Lalo na yun, syempre, yung mga influencer natin, marami dyan. Hindi lang si Katanin, si Yeto Sinakat. Marami pa. Kasi nakalimutan ko na pangalan kasi focus ako dun sa mga topic nila. Sa susunod, ulitin ko, isa-isahin ko na kayo. Lilista ko na yung mga pangalan. Para naman di nakakahiya. Siguro hanggang dito na lang muna. Patutuyuin ko to. At actually, realize ko pa siya. Para mas matanggal yung mga bacteria. So, hanggang doon na lang. Maraming salamat mga ka-Hardinero. Ito po ang inyong IT Hardinero pa. So, sa muling kwentuhan natin. I got so much motherfucking design on right now. Every time, every time, every time, I'm